Sa videong ito ay ating pag-uusapan ang mga politiko sa Pilipinas na nasangkot sa mga aligasyon ng katiwalian. Una, Ferdinand Marcos Sr., isa sa pinakamalalaking kaso ng katiwalian sa kasaysayan ng Pilipinas. Tinatayang nasa 10 bilyong dolyar ang ninakaw umano ng kanyang rehimen mula sa kabanang bayan. Ang pamilya Marcos ay naakusahan ng ill-gotten wealth na naging dahilan ng pagbawi ng ilang ari-arian sa pamamagitan ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang anak ng dating presidente na si Marcos Sr., ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Nanumpa siya bilang ika-17 Pangulo ng bansa noong Hunyo ika-30 sa taong 2022. Matapos manalo sa halala noong Mayo taong 2022. Siya ay nagsusulong ng iba't ibang programa at proyekto gaya ng agrikultura at seguridad sa pagkain, pabahay, kalusugan, edukasyon at ekonomiya. Patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Marcos ngayon ang mga programang ito upang mapabuti ang iba't ibang sektor ng lipunan. Joseph Estrada, napatalsik sa pwesto noong taong 2001 sa pamamagitan ng People Power dahil sa plunder case. Nahatulan ng reklusyon perpetua noong taong 2007 ngunit binigyan ng pardon ni Gloria Macapagal Arroyo. Si Joseph Erap Estrada ay nanungkulan bilang ika-13 Pangulo ng Pilipinas mula Hunyo ika-30 taong 1978 hanggang Enero ika-20 taong 2001. Sa kabuuan, siya ay nanungkulan bilang Pangulo sa loob ng 2 taon, 6 na buwan at 20 araw bago siya mapatalsik sa pwesto sa pamamagitan ng EDSA People Power noong taong 2001. Gloria Macapagal Arroyo, nasangkot sa Hilog Garci Scandal na may kinalaman sa dayaan sa eleksyon. Inakusahan ng misuse of 366 million intelligence fund ng PCSO, ngunit napawalang sala ng Korte Suprema noong taong 2016. Si Gloria Macapagal Arroyo ay nanungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas mula taong 2001 hanggang taong 2010 na tumagal ng 9 na taon. Narito ang breakdown ng kanyang termino. Taong 2001 hanggang taong 2004. Naging Pangulo siya matapos mapatalsik si Joseph Estrada sa pamamagitan ng EDSA People Power 2 noong Enero ika-20 taong 2001. Taong 2004 hanggang taong 2010 nanalo siya sa halalan noong taong 2004 laban kay Fernando Poe Jr. at nagsilbi ng buong 6 na taong termino. Janet Lim Napoles at ang PDAP scam. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, natuklasan ang 10 billion pesos pork barrel scam kung saan ginamit ni Napoles ang peking NGOs upang kunin ang pondo ng gobyerno. Nasangkot dito ang ilang senador gaya ni Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Bong Revilla, na kalaunan ay napawalang sala sa kasong plunder ngunit hinatulan sa graft. Si Janet Lim Napoles ay nasintensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong noong taong 2018 dahil sa kasong serious illegal detention laban kay Ben Hurluy, ang pangunahing whistleblower sa PDAP o Priority Development Assistance Fund scam o mas kilala bilang pork barrel scam. Bukod dito, noong taong 2021, hinatulan siyang makulong ng 74 hanggang 216 na taon dahil sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng kanyang paglustay sa kabanang bayan gamit ang mga peking NGO. Sa madaling sabi, habang buhay na siyang nakakulong dahil sa maraming sentensyang ipinataw sa kanya. Andres Bautista, Comelec Chief, inakusahan ng pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman na umabot sa 1 bilyong piso. May kaugnayan sa umano'y anomalya sa 2016 elections. Si Andres Bautista ay dating chairman ng Commission on Elections o COMELEC na dati ring pinuno ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Nahaharap siya sa mga kontrobersya, kabilang ang mga aligasyon ng katiwalian at mga kaso sa ibang bansa. Leila de Lima, nakulong noong taong 2017 dahil sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na droga.
sa loob ng New Bilibid Prison. Sinabi niya ang kaso laban sa kanya ay politically motivated. Pinalaya noong taong 2023 matapos mapawalang sala sa 2 kaso. Si Leila de Lima ay nakulong ng halos 6 na taon mula Pebrero 24 taong 2017 hanggang Nobyembre 13 taong 2023 matapos siyang maaresto dahil sa mga kasong may kinalaman sa umano'y drug trade sa loob ng New Bilibid Prison noong siya ay kalihim ng Department of Justice. Noong Nobyembre 13 taong 2023, pinayagan siyang makapagpiyansa sa natitirang drug case laban sa kanya, kaya siya ay pansamantalang nakalaya matapos ang 6 na taon sa kustudiya ng Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame. Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Si Rodrigo Duterte ay inakusahan ng hindi may paliwanag na yaman at extrajudicial killing sa ilalim ng kanyang war on drugs. Si Sara Duterte ayon sa ilang ulat ay may issue sa confidential funds bilang Vice President ng taong 2022. House of Representative Budgets Insertions mula taong 2023 hanggang taong 2024. May mga aligasyon ng pork barrel style insertion sa national budget, lalo na sa ilalim ng ilang kongresista at senador. Narito ang ilan sa mga pangunahing programa at pulisiya na isinulong ng dating Pangulong Duterte sa Pilipinas: ang kampanya laban sa droga o War on Drugs, Build Program, pagpapalakas ng relasyong panlabas, pagsusulong ng federalismo, Anti-Terrorism Act of 2020, libreng edukasyon, pagsugpo sa korupsyon, COVID-19 response, Boying Rimulya at DOJ's issues. Ang kaso ni Juanito Jose Rimulya III, anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, ay naging controversial matapos siyang mahuli noong Oktubre taong 2022 dahil sa umano'y pagtanggap ng parcel na naglalaman ng high-grade marijuana o kush sa Las Piñas. Inaristo si Juanito Rimulya III ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency at NAIA International Agency Drug Interdiction Task Group noong Oktubre 11 taong 2022. Sinabi ni Boying Rimulya na hindi siya makikialam sa kaso at iginigiit niyang susunod ang kanyang anak sa proseso ng batas. Noong Enero taong 2023, napawalang sala si Juanito Rimulya III matapos mapawalang bisa ang ebidensya laban sa kanya. Ano ba ang pananaw mo tungkol dito sa video? I-comment lang sa ating comment section at huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel.